Kabanata 271. Talaga, tumawa si Sharon sa tuwa. Masyado kang seryoso, Zachary. Ngumiti ng mahina si Zachary sa kanya. Talagang hindi ako kasing friendly mo. Sigurado iyan. Nagtaas ng kilay si Sharon at tumawa. Ang dalawa ay tila napakalapit at intimate, at maliwanag na sila ay nagbahagi ng isang mahusay na mutual na pagkakaunawaan. Lahat ay tumingin sa kanila ng malalim dahil ito ay talagang isang tanawin upang makita. Pagkatapos ng lahat, ang dalawa ay mga childhood sweetheart, at ang kanilang mga pamilya ay perpekto para sa isa't isa. Kung sila ay magsasama sa kasal, ang magkabilang panig ay makikinabang lamang ng malaki sa isa't isa. Lalo na itong aabangan ng Blackwoods. Sa panunood ng eksena sa harap niya, naramdaman ni Charlotte na parang walang katapusang bilang ng mga pusa ang nangungulit sa kanyang puso. Nakaramdam ito ng paghihirap. Manahimik ka, Charlotte. Manatiling kalmado. Manatiling kalmado. Pagkatapos, kasama ang iba pang mga sekretarya, maingat at magalang niyang inilagay ang mga dokumento sa harap ng lahat bago naghanda na umalis na. Pagkatapos, napansin siya ni Mr. Stirk. Charlotte, you're back, he remarkably amicably. Oo, Mr. Stirk. Ngumiti si Charlotte at bahagyang tumango. Magandang malaman iyon. Mukhang natuwa si Mr. Stirk. Gawin mo ang iyong makakaya. Gagawin ko. Ibinaba ni Charlotte ang mga dokumento at subconsciously na sumulyap kay Zachary, only to notice na ang lalaki ay nakatingin kay Sharon. Mukhang maganda ang chemistry ng dalawa habang nakikipag-usap sila sa kanilang mata. Sa panginginig ng kanyang kamay, aksidenteng natumba ni Charlotte ang tasa ng tsaa ni Mr. Stirk sa kinalalagyan nito. Klang! Nahulog ang tasa sa mesa, at natapon ang laman nito sa hita ni Mr. Stirk at ni Charlotte. Agad na nasunog ang hita ni Charlotte sa sakit. Tumalon si Mr. Stirk at huminga ng malalim. I'm so sorry. Hindi pinansin ni Charlotte ang pananakit ng kanyang hita, at agad na humingi ng tawad kay Mr. Stirk at nagsimulang maglinis ng kanyang gulo. Ayos ka lang ba, Mr. Stirk? Sumugod si Lucy at sinigawan si Charlotte. Ano bang problema mo? Kunin mo at lumabas. Ayos lang. Huwag mo siyang sisihin. Mabilis na sinubukan ni Mr. Stirk na pagaanan ang sitwasyon para kay Charlotte. Sa totoo lang, nakapantalon siya, kaya ang tsaa ay hindi siya pinaso sa anumang paraan. I'm sorry, muling paghingi ng tawad ni Charlotte bago ibinaba ang ulo at lumabas ng kwarto. Sa pagkakataong ito, sa wakas ay iniwasan siya ni Zachary ng isang sulyap, ngunit bago nito mabilis na nag-iwas ng tingin. Si Sharon din, saglit na tumingin kay Charlotte bago agad bumaling kay Mr. Stirk. Ayos ka lang ba, Mr. Stirk? Nasugatan ka ba? Gusto mo bang bumisita sa ospital? I am fine. Basang-basa lang ang damit ko. Bumalik ka sa opisina mo at magpalit ka na, bilin ni Zachary. Sige. Pagkatapos, umalis si Mr. Stirk kasama ang kanyang katulong. Sisimulan natin ang pulong nang wala siya, anunsyo ni Zachary. Pagdating sa banyo, gumamit si Charlotte ng disposable towel na ibinabad sa malamig na tubig at inilagay ito laban sa lugar na pinaso ng mainit na tsaa. Hindi ito masyadong seryoso, ngunit ang kanyang balat ay naging pula, at ito ay sumakit. Dapat itong maging maayos pagkatapos ng ilang sandali. Sa pag-iisip na iyon, hindi masyadong pinansin ni Charlotte ang kanyang hita. Charlotte! Mabilis na pumasok si Lucy na may dalang tube ng burn-aid cream. Gamitin mo ito. Salamat, Miss Wright. Labis na nakonsensya si Charlotte. Si Lucy ay isang mahusay na pinuno. Sa kabila ng marahas na pagsaway kay Charlotte sa tuwing manggugulo, ang una ay palaging makakatulong sa paglutas ng kanyang mga problema sa pagtatapos ng araw. Ano ang nangyayari sa iyo ngayon? Mukhang hindi ka sigurado. Sabi ni Lucy na may pag-aalala. May nangyari ba sa bahay niyo, o masama ba ang pakiramdam mo? Siguro dahil ito sa monthly period ko, kaya wala ako sa aking pinakamahusay na pagganap. Mabilis si Charlotte na nakaisip ng dahilan. I'm really sorry about what happened back there. Okay lang ba si Mr. Stirk? Kagagaling ko lang sa opisina ni Mr. Stirk. Hindi siya nasugatan, pero nabasa ang damit niya.
Tapos, sumimangot si Lucy. Maswerte ka dahil siya iyon. Malaki ang problema mo kung isa pang shareholder o bisita. Yes, ma'am. Napayuko si Charlotte sa hiya. Dahil hindi ka masyadong maganda ngayon, hindi ka dapat magtrabaho sa front desk. Pumunta ka sa back office na trabaho, utos ni Lucy. Linisin mo ang pantry, pagkatapos ay kunin mo ang mga dokumento sa meeting room sa 11 floor. Okay. Pagkaalis ni Lucy, hinugasan ni Charlotte ang kanyang mukha sa lababo at pinaalalahanan ang sarili na mag-ingat. Hindi mo kaya ng gulo na naman. Gayunpaman, galit na galit siya sa naisip kay Zachary. Siya yung nagtattoo timer at nanliligaw sa ibang babae sa harapan ko. Bakit kaya niya maging manatiling ganoon kakalmado habang inaasikaso din ako? Parang hindi ako ang mali. Gayunpaman, hindi pa kami nagkaroon ng normal na relasyon. Ang lahat ay naging transactional sa simula, at kami ay laging nanatiling magkasama sa lihim. Maaasahan ko ba talaga na magiging loyal siya gaya ng nararapat sa isang normal na boyfriend? Ngayong naiisip ko ito, hindi parang gusto ko munang magkaroon ng maayos na relasyon sa kanya. I relented just because I was helpless against his na walang umpay na pagbabanta. Hindi ba't lagi na lang akong umaasa na magsawa siya sa akin para tuluyan na akong makalaya muli? Bakit ba ako naiinis dahil nakikita ko siyang nakikipaglandian sa ibang babae? Hindi, Charlotte, mali lang ito. Itigil mo na. Huminga ng malalim si Charlotte at ginamit ang kanyang mga daliri upang mapangiti ang kanyang mga labi. Manatiling kalmado at nakaka-relax. Ikaw ay magiging mas malakas kung aalisin mo ang iyong sarili sa lahat ng iyong mga pagnanasa. Hindi ka maaapektuhan basta wala kang pakialam. Paulit-ulit na nagpapaalala sa sarili, lumabas ng banyo si Charlotte at nagsimulang magseryoso na isinawsaw ang sarili sa trabaho. 11:00 na ang orasan nang matapos niyang ayusin ang pantry, at natapos na rin ang meeting. Habang nililinas ng ilang janitor ang kwarto, inayos ni na Charlotte at Danny ang mga dokumento at naghanda na gutiin sila. Habang abala sila, pumasok ang isang matangkad at pamilyar na figure at tumayo sa harap ni Charlotte. Hello, Mr. Noct, bati ng lahat. Napatingin sa kanya si Charlotte bago mabilis na ibinaba ang ulo para ipagpatuloy ang kanyang trabaho. With a single gesture, pinalabas ni Zachary ang lahat sa kwarto. Naghanda si Charlotte na umalis din, lamang nahawakan ng lalaking agad siyang tinulak sa upuan ng presidente. Nang magsimulang umusad ang itim na upuan dahil sa lakas, mabilis na ikanawit ni Zachary ang isang paa nito gamit ang kanyang paa, at hinila ang upuan pabalik sa kanya. Pagkatapos, ipinatong niya ang dalawang kamay sa armrests at sumandal kay Charlotte, na parang mabangis na hayop sa pagkulong sa biktima nito. Walang sinasabi, pinandilatan ni Charlotte si Zachary gamit ang isang pares ng malalaking mata. Kumukulo sa galit at 1 toneladang tanong, naghintay siya ng paliwanag. Hey! Gayunpaman, tumawa si Zachary nang makita ang ekspresyon nito at hinawakan ang baba nito. May tao ba na nagseselos? Si Charlotte ay nanatiling tahimik, ngunit siya ay mukhang napakasama. Hindi ba dapat ako magselos? Para kang isang goddamn na leon kapag nagseselos, sumisigaw at nagrereklamo sa lahat. Kaya bawal akong magalit. Mukha kang toloka. Kinurot ni Zachary ang kanyang namumungay na mukha bago tumagilid para kagatin ang kanyang mapupulang labi. Galit na itinulak siya ni Charlotte. Titingnan ko, napaso ka ba? Nang magsimulang iangat ni Zachary ang kanyang hapis na palda upang suriin ang kanyang hita. Zachary, biglang umalangaw-ngaw ang boses ni Sharon mula sa labas, at mabilis na bumukas ang pinto sa meeting room. Mabilis na binawi ni Zachary ang kanyang mga kamay at tumayo, na sinipa ang upuan ng Pangulo. Muntik nang matamba si Charlotte ng gamulong ang upuan ng may pagpipigil, ngunit nahawakan niya ang mga armrests ng upuan. Kanina pa kita hinahanap. Nakangiting pumasok si Sharon. Isipin na hayaan mo akong bisitahin ang iyong opisina para sa isang maikling tingin. Siyempre hindi. Parang maginoo, sinenyasan siya ni Zachary na umalis bago tumungo sa labas kasama niya.
Bago umalis, hindi nakalimutan ni Sharon na bigyan ng malamig na tingin si Charlotte. Si Charlotte ay nanatiling nakaupo sa upuan ng opisina habang pinapanood silang umalis, na nagngangalit ang kanyang mga ngipin sa galit. Hamak ka! Nang bumalik ang kanyang mga kasamahan, pinigilan niya ang kanyang emosyon at ipinagpatuloy ang pagkuha ng mga dokumento. Maya-maya, pumasok si Lucy. Linisin mo ang opisina ng presidente, Charlotte. Ako, bilasan mo, huwag kalimutang magdala ng tela at maglinis. Tapos biglang umalis si Lucy. Dahil doon, walang choice si Charlotte kundi kumuha ng mga gamit sa paglilinis sa equipment room noon papunta sa opisina ng Pangulo. Nang malapit na siya sa opisina, inisip niya kung makakabangga niya sina Zachary at Sharon. Makakakita ba ako ng isang bagay na hindi ko dapat makita? Kakatok pa lang ni Charlotte ay biglang bumukas ang pinto. Nag-walk out si Ben at hindi niya mapigilan ang awkward na pagkikita nila. Pagkatapos, mabilis niyang binago ang kanyang mga salita. May problema ba? Sinabi sa akin ni Miss Wright na maglinis dito. Napatingin si Charlotte sa balikat ni Ben at napansin ang nangyayari sa loob ng opisina. Nakatalikod sa kanya, umupo si Zachary sa sopa, at sa tabi niya ay si Sharon na nakasandal na may ibinubulong sa tenga niya. Napaka-intimate ng dalawa sa isa't isa. Agad na sumikip ang dibdib ni Charlotte nang umiwas siya ng tingin at ibinaba ang kanyang ulo. Kung hindi maginhawa ngayon, babalik ako mamaya. Tapos, aalis na sana siya. Maghintay ka. Isang nakakaakit na boses ng babae ang umalangaw sa buong silid. Ipinikit ni Ben ang kanyang mga mata na may pagkadismaya sa kanyang mukha. Hoy, Ben, hindi sinasadyang nakatapon ako ng alak dito. Pwede mo ba siyang papasukin at linisin ito? Kinausap ni Sharon si Ben sa isang magalang na paraan, ngunit iyon ay para lamang maakit niya si Charlotte sa kanyang pagbid. Binalingan ni Ben si Charlotte nang may problemang sulyap. Naghintay si Charlotte ng 2 segundo, ngunit nanatiling tahimik si Zachary. Kaya naman, maaari lamang siyang pumasok na may dalang mga kagamitan sa paglilinis. Sa ngayon, napanatili ni Sharon ang isang nakapirming distansya mula kay Zachary. Gayunpaman, magkalapit pa rin silang nakaupo sa iisang sopa. Tumapon ang red wine sa coffee table at carpet sa harap nila. Lumapit si Charlotte at lumuhod, gamit ang isang tela para panasan ang coffee table. Wow, Zachary, ang mga sekretarya mo ay lalong gumaganda, sabi ni Sharon, na sumulyap sa kay Charlotte mula ulo hanggang paa. Sa kabila ng kanyang simpleng kasuotan at kawalan ng make-up, si Charlotte ay may kakayahang magmukhang pambihirang kaakit-akit na nakatayo lang sa isang sulok. Higit pa rito, siya ay isang ganap na natural na kagandahan at nagpakita ng isang hindi mailarawang presensya. Well, yeah, they're alright, mahinang sagot ni Zachary. Nagmura si Charlotte sa loob. Ako, ayos lang. Kung gayon, bakit hindi mo maalis ang iyong mga kamay sa akin? Nakakahiya lang na medyo kulang sila sa profesionalismo. Ang mga dagdag na salita ni Sharon ay parang magaan at walang pakialam, ngunit malinaw na puno ito ng puot. Bahagyang bumitaw ang mga galaw ni Charlotte, ngunit pinigilan niya ang galit sa loob niya at ipinagpatuloy ang paglilinis. Namiss mo ang lugar na ito. Itinuro ni Sharon ang mantsa sa ilalim ng kanyang mga paa gamit ang kanyang matutulis na takong, senyales kay Charlotte na maglinis sa lugar na iyon din. Tinitigil ni Charlotte ang lugar ngunit nanatiling hindi gumagalaw, dahil sa pagkakasandal doon ay walang pagkakaiba. Lumuhad siya sa harapan ni Sharon. Anong mali? Tumaas ang isang kilay ni Sharon at ngumisi. Hindi mo ba nakikita, o wala kang balak linisin ito? Napahigpit ang hawak ni Charlotte sa tela. Sa ngalan ng trabaho, tiyak na hindi niya mapabulaanan ang babaeng ito. Gayunpaman, sa isang personal na tala, tumanggi siyang mapahiya sa ganitong paraan. Gayunpaman, hindi umimik si Zachary, hindi nagpapakita ng anumang intensyon na tulungan si Charlotte. Lalo lang nitong ikinagalit ng babae. Gagawin ko. Nagmamadaling naglakad si Ben. Nako, ngunit hinding-hindi kita pahihirapan sa gayong mababang gawain, Ben. Sa kabila ng pakikipag-usap kay Ben, nagpatuloy si Sharon ang tingin niya kay Charlotte.
Matigas ang ulo mo ha. I guess you won't take orders from me. Huminga ng malalim, ipinagpatuloy ni Charlotte ang kanyang galit. Binaliktad niya ang tela sa kanyang kamay, at hindi sinasadyang mahulog ang mansang tela sa paa ni Sharon. Ew! Nakakadiri. Napatayo si Sharon at nagpatuloy sa pagtapak sa kamay ni Charlotte. Napasigaw si Charlotte sa sakit. Tulad ng isang pako, ang matulis na 8 cm na takong ay agad na napunit ang balat sa likod ng kamay ni Charlotte, na naging sanhi ng simula ng pagdurugo. Hindi na nakayanan pa, tumayo si Zachary, at tinulak si Sharon, at tinulungang makatayo si Charlotte. Zachary, pabagsak na naupo sa sofa, hindi makapaniwalang tinitigan ni Sharon ang lalaki. Hindi ka ba marunong maglinis? Senggal ni Zachary kay Charlotte. Lumabas ka. Nananatiling tahimik, itinaas ni Charlotte ang kanyang tingin at pinandilatan siya, puno ng luha ang kanyang mga mata. Pagkatapos, dinampot niya ang mga gamit niya at naglakad palabas ng kwarto. Hindi ako makapaniwala dito. Galit na galit si Sharon. Nakakainis ang sekretarya mo, Zachary. Okay ka lang ba? Tanong ni Zachary sa halip na tumugon sa kanyang mga sinabi. Ako nga, pero, bakit mo ako tinulak? Angal ni Sharon. Natapakan mo ang kamay niya. Nakaalis na si Charlotte sa opisina nang sumagot si Zachary. But she's the one who dropped that tela sa aking paa. Gihit ni Sharon, at maliwanag na hindi nasisiyahan. Marumi iyon. At iyon ang dahilan kung bakit napagpasyahan mong tapakan siya. Ganting tanong ni Zachary. Natigilan si Sharon bago nag-aatubili na nagpaliwanag, Hindi ko sinasadya. Hindi niya dapat inilagay ang kamay niya dyan. Sigurado akong tinuruan ka ng iyong ama na maging mabait sa iba. Nagsalubong ang kilay ni Zachary. Hindi na ito ang mundo kung saan kailangang pagsilbihan ng mga alipin ng kanilang mga amo. Nabubuhay tayo sa isang pantay na lipunan ngayon. But she's just a secretary. Bakit ka ba naiinis? Gihit ni Sharon. O meron ba nangyayari sa pagitan ng she may just be a secretary, but she's still my employee? Putol ni Zachary sa kanya bago siya binigyan ng mahigpit na paalala. Alalahanin mo kung paano ka nawala ng galit noong tayo ay bata pa, at binato mo ako ng tasa. Hindi mo ako kinausap sa loob ng 3 taon pagkatapos noon. Hindi napigilan ni Sharon na maging tense nang maalala ang insidente at agad na hinatak ang kanyang manggas para humingi ng tawad. I am sorry, Zachary. Hindi ko na uulitin. Please huwag kang magalit. Sa halip, humingi ka ng tawad sa kanya. Binawi ni Zachary ang braso niya. Gusto mo humingi ako ng tawad sa kanya? Nanlaki ang mga mata ni Sharon sa hindi makapaniwala, ngunit agad niya itong binago ang isip kaagad nang mapansin niya ang malamig na ekspresyon ni Zachary. Okay, I'll go and tell her I'm sorry. Basta huwag kang magalit. With that, dali-dali siyang umalis bitbit ang handbag niya. Iminuwestro ni Zachary si Ben, inutusan itong sundan ang babae. Ang mga katrabaho ni Charlotte ay labis na natakot nang makitang walang tigil ang pagdaloy ng dugo sa kanyang kamay, at sila agad na dinala sa kanya ang isang first aid kit. Nagulat si Lucy sa sandaling nalaman niya ang tungkol dito. Anong nangyari? Wala. Saktong sasagot na si Charlotte, humakbang si Sharon papunta sa kanya. Are you okay? Ikaw ba gusto mo bang pumunta sa ospital? Pinipigilan ng kanyang mga luha, malamig na sumagot si Charlotte, I'm fine. I'm really sorry sa nangyari. Hindi ko sinasadya. Sa kabila ng paghingi ng tawad, parang mayabang si Sharon gaya ng dati. To top things off, naglabas pa siya ng blanko na cheque at inihagis kay Charlotte. Ito ay para sa mga medikal na bayarin. Isulat ang anumang halaga na nakikita mong angkop. Habang nagsasalita, nagsimula siyang umalis kasama ang kanyang mga bodyguard. Hawakan mo yan, sigaw ni Charlotte sa kanya. Sa tingin mo ba magagamit mo lang ang pera para? Bago pa siya makatapos ay pinutol na siya ni Lucy. Umiling siya kay Charlotte pagkatapos ay bumaling siya kay Sharon at magalang na sinabing, "Have a good day, Miss Blackwood." Habang naglalakad sa elevator, lumingon si Sharon at iniwan si Charlotte na may mayabang na ngiti. Dahil dito, nanginginig sa galit si Charlotte.
Ang ilang katrabaho ay tumingin sa kanya ng may awa, kahit na hindi matapang na sabihin ang kahit ano. Bumalik sa trabaho, lahat, utos ni Lucy. Kaya, ibinaba ng mga katrabaho ang kanilang mga ulo at umalis. Alam kong naiinis ka, ngunit hindi mo kayang kunin ang kanyang masamang panig, payo ni Lucy habang inaalagaan ang sugat ni Charlotte. Si Miss Blackwood ay hindi lamang ang presidente ng Cinder Group, siya rin ang childhood sweetheart ni Mr. Noct. Nagkaroon ng mga pag-uusap tungkol sa isang unyon sa pagitan ng dalawang pamilya, kaya maaaring siya balang araw maging boss din natin. Lalong nalungkot si Charlotte nang marinig ang mga salitang iyon. Minsan nabanggit ni Luna na si Zachary ay may isang kasintahan. Hindi kaya ang babaeng iyon ang tinutukoy niya. Kahit na umalis ka sa Divine Corporation balang araw, kailangan mo pa ring maghanap buhay sa ibang lugar, hindi ba ikaw? Huwag kang mabalisa kay Miss Blackwood, o baka hindi ka makakuha ng trabaho kahit saan pa. Sa tingin ko dapat kang umatras. Taimtim na nagpatuloy si Lucy, ipapagawa ko sa iyo ang iba pang mga tungkulin sa susunod na pagdating niya para iwasan ang pagtakbo sa isa't isa. Ang tensyon ay hindi dapat magtagal upang mabawasan. Tungkol sa tseke na ito, iminumungkahi ko sa iyo na ibalik mo sa kanya. Isaalang-alang ito bilang isang paraan para magkaroon siya ng utang na loob sa iyo. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 275. Pagkatapos magsalita ay tinapik ni Lucy si Charlotte sa balikat. Well, opinyon ko lang yan. Dapat isipin mo ang tungkol dito. Nanatiling nakayuko si Charlotte at nanatiling tahimik. Hindi niya maintindihan kung bakit sa lipunan ngayon na nangangaral ng pagkakapantay-pantay, ay may mga taong nag-iisip na maaari silang pumili sa iba dahil lamang sa mayroon silang higit na kapangyarihan. Si Zachary ay ganoon, at ngayon ay mayroon ding Sharon Blackwood. Ngunit sa palagay ko hindi ito nakakagulat. Ang mga ibon ng parehong balahibo ay nagsasama-sama, pagkatapos ng lahat. Magkaibigan talaga sila dahil pareho sila ng ugali. Okay ka lang ba? Mahinang tanong ni Ben. Pinandilatan lang siya ni Charlotte, saka umalis na may dalang first aid kit nang walang sabi-sabi. Nanatiling nakapilmi si Ben sa kinatatayuan na may kaawa-awa ang mukha. Ano bang ginawa ko para maging karapat-dapat ako? Pagsapit ng tanghalian, galit na galit pa rin si Charlotte kaya wala siyang mood na kumain. Binigyan siya ni Lucy ng sandwich at inayos para sa kanya na magtrabaho sa ilang mas magaan na gawain. Umalis si Zachary sa hapon, ngunit bago sinilip si Charlotte nang dumaan sa reception desk. Ganun pa man, wala siyang sinabi at dumiretso sa elevator. Ibinaon ni Charlotte ang kanyang ulo sa mga dokumento. Tandaan mo, Charlotte, huwag mo nang pakialaman iyon nakakadiri na tao na naman. Sa oras na matapos ang trabaho at dumating si Charlotte sa bahay, nagawa na niyang itago ang kanyang emosyon. Nakauwi na ako, bulalas niya sabay ngiti. Mommy, ang tatlong bata ay sumugod sa kanya at lumukso sa kanyang mga bisig, humihingi ng mga yakap at halik. Anong nangyari sa kamay mo, Mommy? Agad na tanong ni Robbie nang mapansin ang kamay ni Charlotte, na mahigpit na binalot ng mga benda. Nako, nasaktan ko ang sarili ko sa trabaho, masayang tugon ni Charlotte. Huwag kang mag-alala, maliit lang itong sugat. Bakit ka nasusugatan, Mommy? Delikado ba talaga sa trabaho? Nag-aalalang tanong ni Jamie. Tama siya, Mommy. Kung masyadong mapanganib, dapat kang lumipat ng trabaho, sabi ni Ellie habang ang kanyang puso ay kumikirot. Ako ayokong makita kang nasasaktan, Mommy. Ako rin. Magkasabay na sumang-ayon sina Jamie at Robbie. Ako rin. Biglang sumingit si Fifi. Ang loro ay tiyak na may kakayahan sa panggagaya. Hindi delikado, nakangiting tugon ni Charlotte. I was just too clumsy. Don't worry, kiddos. Mag-iingat na si Mommy sa susunod. Nasaktan ka ba, Miss? Tingnan ko. Nang marinig ang kaguluhan, nagmamadaling lumabas ng kusina si Mrs. Berry. Ayos lang ako. Talaga, mabilis na iniba ni Charlotte ang usapan. Handa na ba ang hapunan, Mrs. Berry? Nagugutom na ako. Oo nga, pero,
Mayroon bang paborito kong nilagang baka ngayong gabi? Oo, meron. Sige, kayong lahat. Maghugas na kayo ng kamay, at sisimulan ko ng ihain ang pagkain. Nagagawang gumugol araw-araw kasama ang kanyang pamilya at pag-usapan ang mga walang kabuluhang bagay sa buhay sa pagkain. Para kay Charlotte, ito ay isang pagpapala. Lalo siyang nagpapasalamat sa kanyang kasalukuyang buhay at ayaw niya na kahit sino pang gumagambala niyan. Kung si Zachary ay isang regular na lalaki, marahil ay nasa sabik siyang muling makasama ang kanyang mga anak. Ngunit hindi siya regular na tao. Noong una ay naisipan ng babae na sabihin sa kanya ang totoo habang natutulog silang magkayakap noong gabing iyon, kaya na sa wakas ay makakasama na muli ang buong pamilya. Kahit na ang sinabi ni Julia sa kanya sa huli ay hindi sapat para maghinala siya kay Zachary. Gayunpaman, ang pagdating ni Sharon ngayon ay tila lubos na naghagis ng kahit katiting na ideya sa mga bata na makasalubong ang kanilang ama sa bintana. Sa gabi, si Charlotte ay nakahiga sa kama ng mag-isa. Nakatingin sa kamay niyang nasugatan at iniisip ang lahat ng nangyari noong araw na iyon, halo-halong emosyon ang umikot sa loob niya. Akala niya noon, si Zachary ay isang pabago-bago ng isip na lalaki. Tsaka parang siya nasangkot sa pagkamatay ng kanyang ama, kaya hindi siya karapat-dapat na maging ama mismo. Pero ngayon, nagkaroon na naman ng problema si Charlotte. May gap sa pagitan nila ni Zachary na kaya niya huwag na huwag tumawid. Hindi lang ang mga magkasalungat nilang personalidad o ang mga hadlang ang dumating sa kanila. Ito ay may higit na kinalaman sa kanilang iba't ibang katayuan at pinagmulan ng pamilya. Ako ay walang iba kundi isang regular na empleyado na kahit na nahihirapan sa buhay, ngunit siya ay isang makapangyarihang tao na malayo sa akin na maabot. Hindi lang kami meant to be. Sinabi sa akin noon ni tatay na ang lahat ng makapangyarihang negosyante dito ay hinding-hindi makakapag-asawa sa sinumang gusto nila. Magpapakasal sila para sa mga kasunduan sa negosyo at mga kadahilanang pampulitika o mapipilitang makipag-isa sa ibang pamilya, lahat para sa kapakanan ng kanilang mga pamilya. I guess Zachary Knox is no exception. Ang pag-iisip na posibleng magpakasal si Zachary sa ibang babae ay nag-alab sa galit sa puso ni Charlotte. Siyahin nila niya ang kanyang dinosaur na unan at malapit nang mapunit ito. Ang kasuklam-suklam na scumbag na iyon. Bakit niya ako tinutokso kahit may nobya na siya? From now on, I'll have to stay away from him. Hindi ko na siya papansinin kung hahanapin niya ulit ako. Tapos, napatingin siya sa phone niya. Kung tatawag siya, he'll either not pick up or just reject the call to piss him off. Gayunpaman, hindi tumawag ang lalaki buong gabi. Sa katunayan, si Zachary ay hindi bumaba sa opisina sa mga sumunod na araw, at ang trabaho ay mas nakaka-relax. Sa unang 2 araw, natuwa si Charlotte sa kanyang pagkawala. Mas mabuti kung hindi na siya babalik. Ang bawat tao'y pakiramdam sa gilid sa tuwing siya ay nasa paligid. Pagkatapos, lumipas ang 1 linggo sa isang kisap mata, at hindi pa rin pumapasok si Zachary sa trabaho. Nagsimulang hindi mapalagay si Charlotte. Saan ba siya nagpunta? Hindi naman talaga siya nagpakasal kay Sharon, di ba? Habang pinag-iisipan ni Charlotte ang ideyang magpadala ng text message kay Zachary, bigla niyang narinig ang ilang sekretarya na nagbubulungan sa kanilang sarili sa tabi ng pantry. Hoy! Sa tingin mo, bakit hindi pumapasok sa trabaho si Mr. Knox? Hindi ba halata? Siguradong abala siya sa pakikipag-usap kay Miss Blackwood. Oo, ang kumpanya ni Miss Blackwood ay matatagpuan sa M-Nation, ngunit nakarating siya hanggang sa HCT upang pag-usapan ang isang joint project, kaya natural lang na tretuhin siya ng Divine Corporation na parang royalty. Ngunit hindi iyon nangangahulugan na kailangang gawin ito ni Mr. Knox ng personal. Anong alam niyo girls? Childhood sweetheart sina Mr. Knox at Miss Blackwood, kaya syempre kailangang tanggapin siya ni Mr. Knox ng personal. Who knows, baka maging boss pa natin si Miss Blackwood. Ha? Totoo ba yun? Of course it is. Narinig ko ito kay Miss Wright mismo. Anong pinag-uusapan niyo mga babae? Malamig na pinutol sila ni Lucy. With that, naghiwa-hiwalay agad ang iilang secretary, at bumalik sa kani-kanilang upuan,
at bumalik sa pwesto ng trabaho. With a cup of coffee, bumalik din si Charlotte sa upuan niya. Sa kabila ng kalmado sa labas, ang kanyang puso ay napuno ng pagtataka. Hindi pa siya nakakalayo ng ganito katagal sa kumpanya. Kahit na pumunta siya sa ibang bansa, babalik siya sa halos 3 o 4 na araw. Pero ngayon, 1 linggo na at hindi pa rin siya nagpapakita. I guess she really must be spending time with Sharon. Mayroon akong ilang mga agarang dokumento dito na kailangang ipadala sa Ashenville Garden Golf Course para sa pirma ni Mr. Noct, anunsyo ni Lucy habang may dalang dokumento. Danny, pwede bang? I am sorry, Miss Wright. Buong araw akong sumasakit ang tiyan, mabilis na sagot ni Daniel. Ashenville, masyadong malayo ang hardin dito. Nag-aalala ako na baka magdulot ako ng eksena at magmukhang masama ang kumpanya. Kung gayon, gawin mo, Fran. Lumingon si Lucy sa isa pang sekretarya. Nakalimutan mo ba, Miss Wright? Susundan namin ni Zoe si Mr. Sturr para makipagkita sa media, sabi ni Fran na maamo. Kumunat ang noo ni Lucy habang pinagmamasdan ang paligid. Sa wakas, nahulog ang kanyang mga mata kay Charlotte. I guess you're the one lang ang makakagawa nito, Charlotte. Ako, natigilan si Charlotte saglit. Sa tingin ko hindi ko kaya. Sabay tayo. Napatingin si Lucy sa kanyang relo. Kailangan mong makita ang higit pa sa labas ng mundo sa lalong madaling panahon o mamaya. Hindi ka maaaring manatili sa reception desk, o magiging walang kwenta ka habang buhay. Okay, naiintindihan ko. Nakahinga ng maluwag si Charlotte nang marinig na pupunta rin si Lucy. Kailan gagawin? Aalis na ba tayo? Ngayon, ihahanda ko ang mga dokumento, at magkikita tayo sa harap ng elevator sa loob ng 10 minuto. Okay, nagmaneho si Lucy sa Ashenville Garden kasama si Charlotte. Habang papunta doon, tinanong niya ang huli. Si Mr. Noct ay may 18 sekretarya, ngunit lahat ay binabayaran ng iba't ibang sweldo. Alam mo ba kung bakit, Charlotte? Hindi. Umiling si Charlotte. Alam mo ba kung magkano ang kinikita ko bawat buwan? Hindi. Tiningnan siya ni Charlotte ng masama. 130,000. Ano? Ganon karami. Halatang nagulat si Charlotte. At basic salary ko lang yan. Hindi ko isinama ang bonus ko at iba pang fringe benefits, sabi ni Lucy sabay ngiti. Kung isasama ko ang lahat ng karagdagang perk na makukuha ko, sasabihin kong kumikita ako ng humigit kumulang 2 milyon sa isang taon. Oh, God! Naiinggit ako sayo. Hindi mapigilan ni Charlotte na mainggit sa kanya. Huwag mong maliitin ang trabaho ng isang sekretarya. Magkakaroon ka ng magandang kinabukasan hanggat ginagawa mo ang iyong job well, taos pusong payo ni Lucy. Kung gusto mong magtagumpay sa buhay, wala kang ibang maaasahan kundi ang iyong sarili. Huwag sayangin ang iyong mga araw sa kawalang ginagawa. Nang marinig yun, medyo nakonsensya si Charlotte. Totoo na hindi talaga ako naging ambisyosa tungkol sa aking karera sa lahat sa sandaling ito. Gawin mo ang iyong makakaya. Ang iyong ama ay isang hindi kapani-paniwalang tao, kaya alam kong magniningning ka tulad niya. Kilala mo ang tatay ko. Nagulat si Charlotte. Sino ang hindi nakarinig tungkol sa presidente ng Wind Corporation? At saka, maganda ang iyong apelyido, hindi pangkaraniwan, at may kakaiba sa iyo. Hindi mahirap sabihin kung kaninong anak ka. Oh, ayaw ni Charlotte na maalala ang nakaraan. Malapit na tayo. Tingnan ang mga dokumento at gawing pamilyar ang iyong sarili sa mga ito. Okay, matapos ang 2 oras na biyahe, nakarating na rin sila sa Ashenville Garden. Diretsyong nagmaneho si Lucy patungo sa golf course at bumaba sa kotse kasama si Charlotte. Lumapit ang isang staff para salubungin sila. Alam kong nandito sila para ihatid kay Zachary ang mga dokumento. Iginagalang sila ng lalaki ng may lubos na paggalang at agad itong dinala sa kanilang amo. Nakapunta na dati dito si Charlotte, ang kanyang ama ay dating regular na kliyente na madalas kunin ang kanyang mga bisita dito rin. Si Mr. Noct ba iyon? Tanong ni Lucy sabay turo sa golf course na malapit. Tumingin si Charlotte at napansin ang pamilyar na figure na pag-aari ni Zachary, samantalang nasa tabi nito siya ay si Sharon iyon.
Tumigas ang ekspresyon ni Lucy habang awkward na lumingon kay Charlotte. Iaabot ko ang mga dokumento sa aking sarili. Hintayin mo ako dito. Maaaring walang ibang nakapansin nito, ngunit matagal nang alam ni Lucy ang katotohanan na sina Charlotte at Zachary ay nagbahagi ng isang espesyal na relasyon. Direktang na-promote si Charlotte sa opisina ng Pangulo sa ilalim din ng mga personal na tagubilin ni Ben, at lahat ng iba pang nangyari pagkatapos noon ay inalagaan ng lalaki mismo. Alam ng lahat na si Ben ang kanang kamay ni Zachary at anumang utos na ibinigay niya ay kagustuhan ng huli. Si Zachary ay palaging isang walang pusong tao, ngunit marami siyang ginawang exception para kay Charlotte, sa panahon at oras muli. Maaaring hindi ito alam ng iba, ngunit tiyak na alam ito ni Lucy. Okay, nakuha ko. Ibinalik ni Charlotte ang kanyang tingin na mukhang kalmado. Bagamat nakaramdam ng kirot sa kaibuturan, nanatiling walang ekspresyon ang mukha niya. Alam na alam niyang transactional lang ang relasyon nila ni Zachary, kaya hanggang dito na lang walang iba kundi isang laro. Kung sino ang unang umibig talo. Huwag umasa ng anuman. Huwag kang mahulog sa kanya, Charlotte. Sa ganoong paraan, hindi ka masasaktan. Ang babae ay patuloy na nagpapaalala sa kanyang sarili tungkol sa kanyang sariling mga prinsipyo. Huwag lumampas sa linya. Huminto ang golf cart sa malapit, at umalangaw ang excited na boses ni Sharon. Wow! Pumasok ito. Ginawa ko, Zachary. Hindi masama. Bahagyang tumanggaw si Zachary. Turuan mo pa ako. Maaari akong gumamit ng ilang trabaho sa aking poster, hiling ni Sharon, na nakasandal sa kanyang katawan. Kunin mo si Mr. White para turuan ka. Pagkatapos, iniabot ni Zachary ang kanyang golf club kay Ben at tumalikod na para umalis, para lang mapansin sina Charlotte at Lucy na nakatayo sa tabi ng golf cart. Hello, Mr. Knock. Lumapit si Lucy dala ang mga dokumento. Narito ang mga dokumentong hiniling mo. Nakatayo sa pwesto, binigyan ni Charlotte ang kanyang amo ng isang magalang na tango at nanatiling mababa ang kanyang tingin, walang sinasabi ni isang salita. Sinulyapan siya ni Zachary bago inutusan si Lucy, ibigay mo kay Miss Blackwood. Oo naman, nauna ng ilang hakbang si Lucy at magalang na iniabot ang mga dokumento kay Sharon. Dito ka sige, Miss Blackwood. Salamat, nakangiting kinuha ni Sharon ang mga dokumento. I'm sorry kung kailangan mong pumunta sa lahat ng paraan dito. It's no trouble at all. This is all part of my job, mabilis na tugon ni Lucy. We're just about to have lunch. Bakit hindi tayo sabay-sabay na kumain? Habang hawak ang mga dokumento, naabutan ni Sharon si Zachary at hinawakan ito sa braso in a careless manner. Pagkatapos, lumingon siya kay Charlotte. Halika at samahan mo rin kami. Parang naging mabait si Sharon kay Charlotte. Kung paano gustong tumugon ng huli ng may panunuya, ngunit nagpigil siya. Salamat, Miss Blackwood, magalang na sabi ni Lucy. Pero hindi namin gustong abalahin kayo ni Mr. Knock. May trabaho pa kami, kaya aalis na kami. Kailangan mo pa rin kumain ng tanghalian pagbalik mo. Maaari ka ring sumama sa amin, giit ni Sharon bilang muli siyang sumandal kay Zachary. Tama ba, Zachary? Yeah, sagot ni Zachary. Sabay na tayo kumain. Sige, kung ganoon. Walang lakas ng loob na magsalita pa, kinaladkad ni Lucy si Charlotte pabalik sa golf cart, at nang umupo ang dalawa sa likod ni na Zachary at Sharon. Hindi tulad ng dati, mukhang kalmado ngayon si Charlotte. Bagaman, iyon ay nasa ibabaw lamang. Para sa kaibuturan, minumura na niya ang duguan na magkasintahan sa harap niya. Naway magdusa kayong dalawa sa TV araw-araw. Naway mabasa ninyong dalawa ang inyong mga higaan tuwing gabi. Naway maging kayo ay walang lakas sa buong buhay niyo, Zachary knocked. Kakabili ko lang ng bagong swimwear, Zachary. How about we visit a hot spring tonight? Natigilan si Sharon na parang pandikit si Zachary. You must be tired after so many sleepless nights. Why don't you take it easy just for ngayong gabi? Nang marinig iyon, bahagyang nanginig si Charlotte habang nagliliyab ang kanyang isipan. Mga gabing walang tulog, nangangahulugan ba yun na hindi nila nagawang alisin ang kanilang mga kamay sa isa't isa nitong mga nakaraang araw?
Lumitaw sa isipan ni Charlotte ang imahe ng dalawa na patuloy na nagiging malikot sa isa't isa sa kama. Sa sandaling iyon, pakiramdam niya ay gumuho ang mundo niya. Ang galit sa loob niya ay nagsimulang kumulo, at nasa malapit ng tumalsik ng biglang. Charlotte, Charlotte, marahan siyang tinulak ni Lucy. Nilalamig ka ba? Hindi sapat ang suot mo ngayon. Okay lang ako, salamat, Miss Wright. Kinagat ni Charlotte ang kanyang mga labi at pinilit ang sarili na manatiling kalmado. Huwag kang magalit sa isang hamak na tulad niya, Charlotte. Hindi ito katumbas ng halaga. Hindi mahalaga kung kanino siya matutulog. Wala itong kinalaman sa iyo. Baka pakasalan niya agad ang babaeng iyon. Pareho silang makasarili at bastos, at sila ang nararapat sa isa't isa. Habang nakataas ang ulo sa lahat ng oras, baka madapa lang sila at mahulog sa kanilang kamatayan habang naglalakad isang araw. Hindi ka na niya guguluhin ngayong nakakuha na siya ng ibang babae. Makakapag-focus ka na sa iyong trabaho, alagaan ang mga bata, at magsimulan ng bagong buhay. Dapat magpanggap ka na lang na hindi mo siya kilala simula ngayon. Kahit na nagsimula silang mag-screw sa isa't isa sa harap mo ngayon, dapat mo silang pasayahin. Charlotte, Charlotte, hinampas ni Lucy si Charlotte sa balikat. Nagbalik si Charlotte sa realidad, at nalaman niya na huminto na ang golf cart sa harapan ng restaurant. Bumaba na sina Zachary at Sharon, pero nanatili siyang nakaupo dito na tulala. What's wrong? You seem so out of it, bulong ni Lucy. Wala, mabilis na bumaba si Charlotte at sinundan si Lucy sa restaurant. Mr. Knock, Miss Blackwood, dito, pakiusap. Ang vice-presidente ng Cinder Group, si Jackson White, ay tumayo sa pasukan upang salubungin sina Zachary at Sharon. Talagang magaling ka sa golf, Mr. White. Nakipag-usap si Sharon kay Jackson. Napansin ko yun, wala talagang hindi mo magagawa. May asawa ka na ba? Hahaha. I am flattered, Miss Blackwood, sagot ni Jackson sabay tawa. Well, medyo nakakalungkot, pero ilang taon na akong diborsyado at hindi pa ako nakakahanap ng ibang partner. Dahil ba napakataas ng standards mo? Pang-aasar ni Sharon. Anong klaseng babae ang gusto mo? Gusto ko ang mga babae na maganda, maamo, at masunurin. Habang nagsasalita, nahulog ang tingin ni Jackson kay Charlotte. At ito, isa siya sa mga sekretarya mula sa Divine Corporation na pumunta para magpadala ng ilang documents kay Mr. Knock, masiglang sagot ni Sharon. Oh, and she's single. Natigilan si Charlotte at lumingon kay Sharon. Hindi ba ako nagkakamali, Charlotte? Napasimangot si Sharon habang nakatingin kay Charlotte. Bakit hindi mo isaalang-alang Mr. White? Maaaring mas matanda siya sa iyo ng kaunti, ngunit siya ay isang mature, responsable, at matagumpay na tao. Sinilip ni Charlotte si Jackson at nakaramdam ng matinding kahihiyan. Sa paghusga sa kulubot na mukha ni Jackson at malaki na tiyan, naisip ni Charlotte na dapat siya ay nasa edad ng kanyang ama. Si Sharon ay may napakatalino na plano, ngunit sa tingin ba niya ay maaalis niya ako sa pamamagitan ng pag-set up sa akin para sa isang blind date sa matandang ito? Kailangan pa bang gumawa siya ng husto para paalisin ako kapag hindi pa ako nakagalaw o nakaharang sa relasyon nila ni Zachary? Bakit niya pinapapunta muli ang kasuklam-suklam na matandang ito kung napatawad ko na siya sa pagtapak niya sa aking kamay at pinapahirapan ako? Dapat layuan niya ako dahil ibinalik ko na ang tseke sa tulong ni Lucy. Charlotte, mukhang bata ka pa. Ilang taon ka na? Sa isang banda, kumikinang ang mga mata ni Jackson sa excitement at iba ang tingin kay Charlotte. Sa kabilang banda, si Charlotte ay nanatiling tahimik sa buong pag-uusap dahil halos hindi niya magawa na manatiling tuwid ang mukha sa harap ng matanda. Pumasok si Lucy para maiahon si Charlotte sa hindi magandang sitwasyon. Miss Blackwood, I'm sure nagbibiro ka. Don't think Charlotte deserves Mr. White when she's just a rookie in the corporate world. Anong ibig mong sabihin na hindi siya karapat-dapat? Hindi ka ba nagugutom? Bakit hindi ka magmadali at tapusin ang iyong pagkain? Binasag ni Zachary ang katahimikan, sinabi at walang pakialam bago natapos ni Sharon ang kanyang pangungusap.
Napangiwi si Sharon sa sinabi ni Zachary dahil halatang sinusubukan ng lalaki na protektahan si Charlotte. Oh, tama ka. Naniniwala akong karamihan sa atin ay nagugutom dahil buong umaga tayong nasa labas. Si Jackson ay isang mapagmasid na tao. Agad niyang pinatawag ang waiter at inutusan, "Paki-serve at sabay na tayong kumain." "Miss Wright, Mr. Ben, maupo ka at samahan mo kami." Inanyayahan ni Jackson ang lahat na naruroon na sumama sa kanya sa mesa at nagsimulang makisali sa kanyang sarili sa isang pakikipag-usap kina Ben at Lucy para maiahon ang sarili sa mahirap na sitwasyon. Sina Ben at Lucy ay nakipagkwentuhan sa kanya upang maibsan ang tensyon na nabuo sa nakalipas na ilang minuto. Samantala, nagpakasawa si Zachary at humigop ng red wine. Namula ang mukha ni Sharon dahil nakaramdam siya ng hiya matapos siyang pagsabihan ni Zachary sa harap ng iba pa. Lihim siyang nagtanim ng sama ng loob kay Charlotte at inubos ang kanyang baso ng alak sa pagtatangka na pakalmihan ang sarili. Sa kabila ng mga pinat karayom, hindi maalis ni Charlotte ang kanyang sarili, at wala siyang pagpipilian kundi ang sumali sa karamihan at ihanda ang sarili sa pagkain. "Mr. Knock, ito ay isang alak mula sa aking mahalagang koleksyon. Mangyaring subukan ito." Inihain ni Jackson sina Zachary at Sharon ng tigisang baso ng inumin. "Miss Blackwood, bakit hindi mo subukan pati na rin?" Pinuri ito ng Pangulo matapos itong tikman noong huli kaming kumain sa labas. Humigop si Zachary gaya ng iminungkahi at sinabing, "It's not half bad at all. Mr. Ben, Miss Wright, Charlotte, dapat mo ring subukan ito." Inihain ni Jackson sa lahat ang kanilang baso ng inumin. Nang turn na ni Charlotte, isang paa ang nagpakita sa ibaba ng mesa, na dahilan para matamba siya. "Ah!" Sigaw ni Charlotte at agad na tumayo sa kinauupuan niya. Ang pulang alak ay umagos pababa mula sa kanyang kwelyo, at binasa ang kanyang puting kamiseta na pulang-pula, ang kanyang supple yet busty figure sa harap ng lahat. Kaagad, humingi ng tawad si Jackson, "I am so sorry." Pagkatapos niyang kunin ang napkin na nasa malapit, inabot niya ito sa pagtatangkang panasan ang shirt ni Charlotte para matuyo sa ngalan niya. Nalukot ang ekspresyon ni Zachary dahil ilang pulgada lang ang layo ng kamay ni Jackson sa dibdib ni Charlotte. Napaatras ng isang hakbang si Charlotte at sinabing, "Ayos lang. Kaya kung linisin ang sarili ko. Okay ka lang ba?" Sharon expressed her concerns and reprimanded Jackson, "Mr. White, how could you na maging pabaya?" "Ako," nawalan ng masabi si Jackson. Ang totoo, alam niya ang pagkakakilanlan ng salarin, ngunit siya ay hindi mailantad ang katotohanan sa harap nila. "Dahil basang-basa ka na, pumunta ka sa kwarto ko at magpalit." Sinenyasan ni Sharon ang waitress at ituro mo sa kanya ang daan patungo sa aking silid. Lumapit ang waitress at sinabing, "Pakisundan ako, Miss Wind." "It's fine." Ayaw ni Charlotte na isuot ang damit ni Sharon, na natatakot siya na isa iyon sa damit ni Sharon. Na maraming mga trick upang mas malinlang siya. Nakangiting tanong ni Sharon, "Hindi ka ba natatakot na ipahiya ang sarili mo sa harap ng iba?" Mula noong ilang minuto ang nakalipas, si Mr. White ay nahihirapang igalaw ang kanyang mga mata sa busty figure na iyon sa iyo. "Kung hindi mo mababago ang iyong sarili, gusto mo bang ipakita ito sa iba kapag tapos na tayo sa ating pagkain?" "Ako," sagot ni Jackson na may awkward na ngiti. "Ikaw." Hindi na nakatiis si Charlotte. Sa kabutihang palad, binasag ni Zachary ang katahimikan at itinuro, "Dalhin mo siya sa iba pang silid at kunan mo siya ng isang set ng mga kasuotan." Kabanata 280. Oo. Tumayo si Ben sa kanyang kinauupuan at lumabas para isagawa ang utos ni Zachary pagkatapos niyang mapansin ito. Inutusan ni Zachary si Lucy, "Gusto kong samahan mo siya." "Oo, Mr. Knock." Hinawakan ni Lucy ang kamay ni Charlotte at dinala siya sa lalong madaling panahon. Hindi na napigilan ni Sharon. Hinarap niya si Zachary sa harap ni Jackson, "She's merely a sekretarya, hindi ba? Bakit kailangan mong protektahan siya?" Hindi pinansin ni Zachary ang sinabi ni Sharon at sa halip ay sinulyapan si Jackson. Inihayag niya sa isang walang kabuluhan, "Mr. White,
naniniwala akong hindi na kailangan ang tulong mo. Sa sandaling marinig ni Jackson ang masamang balita, nagsimula siyang humingi ng tawad. Mr. Noct, anong problema? Please, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon para patunayan na karapat-dapat sa aking sarili. Talagang hindi ko uulitin ng 2 beses ang parehong pagkakamali. Natahimik si Zachary at nabasag ang baso nang hindi nagdalawang isip sa markang iyon. Naramdaman ni Jackson ang panginginig na dumadaloy sa kanyang gulugod at bumagsak sa kanyang upuan nang marinig niya ang malakas na ingay ng salamin na nabasag sa mga piraso. Samantala, namutla ang mukha ni Sharon. Nanginginig ang mga kamay niya habang nakahawak sa baso ng inumin, ngunit hindi siya nang ahas na gumawa ng ingay sa takot na masaktan siya ni Zachary. Hindi na kailangang sabihin, nagalit si Zachary. Nagsimula siyang maglabas ng isang nagbabantang presensya, nakakatakot ang mga nakapaligid sa kanya na punong-puno ng intensyon ng pagpatay. Bigyan mo ako ng isa pang bote. Inutusan ni Zachary ang waiter, ngunit ang kanyang pagtuturo ay doble, na nagpapahiwatig ng kanyang kalooban na tanggalin si Jackson at palitan siya ng ibang kandidato. Oo, sir. Lumabas ang waiter at bumalik na may dalang bagong bote ng alak at baso para kay Zachary. Tumayo si Jackson mula sa kanyang upuan at yumuko kay Zachary habang nagpahayag ng kanyang paghingi ng tawad. I'm so sorry, Mr. Noct. Nabulag ako sa aking pagnanasa. Patawarin mo ako sa pagiging tanga. Kaagad pagkatapos niyang matapos ang kanyang pangungusap, muli siyang yumuko bago inilabas ang kanyang sarili sa pribadong silid kainan. Nawala ang kulay sa mukha ni Sharon dahil siya na lang ang naiwan sa maluwang na kwarto ng kainan. Si Jackson ay isang mapagmasid na tao at inalis ang posibilidad ng relasyon ni Zachary at Charlotte sa sagot ng galit na lalaki at napahiya si Zachary dahil hindi lang basta-basta si Charlotte na empleyado niya. Humingi siya ng paumanhin para sa kanyang mga tinatawag na pagkakamali dahil hindi niya napansin ang kanilang relasyon at sinubukang humawak ng daliri kay Charlotte. Anuman ang uri ng pagkakataon na nilikha ni Sharon, dapat na alam ni Jackson ang kanyang lugar at nanatili ang layo mula sa kay Charlotte sa unang lugar. Dahil nalampasan na niya ang mga hangganan at nagsimulang magkaroon ng maruruming pag-iisip, dapat niyang ihanda ang sarili sa mga kahihinatnan na naghihintay sa kanya. Nakiusap si Jackson kay Zachary na maging maawain bago siya umalis dahil natatakot siya sa makapangyarihang tao na susundan siya sa hinaharap. Sa pagtatapos ng araw, si Jackson ay isang matalino at may karanasan na corporate player mula sa itaas na echelon na matagal nang nasa industriya. Batid niya ang mga kahihinatnan na nakalaan para sa kanya sakaling hindi niya mabayaran ang kanyang mga kasalanan. Hindi ka ba nagugutom? Bakit hindi mo ninamnam ang iyong pagkain? Tanong ni Zachary kay Sharon habang hinihiwa niya ang steak na inihain. Si Sharon ay hindi na ang dati niyang mayabang na sarili at tumigil sa pagkabusog sa sarili sa harap ni Zachary. Siya ay ibinaba ang kanyang tingin at tinapos ang kanyang pagkain sa katahimikan. Dapat mong iwasan ang paggawa ng kalokohang bagay sa hinaharap. Sigurado akong ayaw mong mapunta sa isang katulad na bagay, ikaw ba? Pagkatapos maglinis ni Zachary, sumiyubo siya ng steak. Nang marinig ni Sharon ang kanyang mga salita, huminto siya, at ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig dahil siya ay nakakasindak. May race course, golf course, at hot spring resort sa Asheville Garden. Si Charlotte at ang iba pa sa party ay kumain sa restaurant ng hot spring resort. Matapos ituro ng receptionist kay Charlotte ang daan patungo sa kanyang silid, nagpakita naman si Ben na may kasamang kasambahay. Dinalhan nila si Charlotte ang kanyang bagong set ng mga damit. Ipinahayag ni Lucy ang kanyang pasasalamat sa ngalan ni Charlotte at isinara ang pinto pagkatapos niyang kunin ang damit. Si Mr. Noct ay may mga bagong hanay ng mga damit, kabilang ang isang set ng damit panloob. Dapat kong sabihin na siya ay isang taong nakatuon sa detalye. Hindi pinansin ni Charlotte ang mga salita ni Lucy dahil umupo siya sa sopa at nawala ang sarili sa proseso ng naisip. Lumapit si Lucy kay Charlotte at kumaway nang makarating sa gilid niya. Anong nasa isip mo? Dapat maligaw ka na at magpalit ka agad. Hindi maganda ang pakiramdam kapag nabasa ka ng red wine dito. Sa wakas ay bumalik na sa katinuan si Charlotte.
Sinabi niya, Lucy, gusto kong bumalik. Bumalik tayo kapag nakuha ko ng magpalad. Ako, nakatanggap ng tawag si Lucy nang sasagot na sana siya sa mungkahi ni Charlotte. Inasikaso niya ang tawag at agad itong kinuha. Mr. Ben. Ha? Seryoso ka ba? Sige, sasabay na ako. Pagkatapos niyang ibaba ang tawag, hininaan ni Lucy ang kanyang boses at sinabing, si Mr. White ay tinanggal na sa proyekto. Kailangan kong magmadali at ihanda kaagad ang paparating na impormasyon. Ha? Sigurado ka? Si Mr. White ang Vice President ng Cinder Group. Ano? Si Charlotte ay pareho na nagulat sa balita. Are you sure you're not aware of the reason behind his termination? Mukhang tama ako kay Mr. Knock. Seryoso ba siya sa'yo? Sagot ni Lucy na may matingkad ng ngiti na parang may iniisip. Ang isip ni Charlotte ay nasa lahat ng lugar dahil siya ay clueless tungkol sa katwiran sa likod ni Zachary na mga aksyon. Mukhang crush niya ito, pero napabayaan niya si Charlotte at halos lahat ng oras niya kasama ang ibang babae. Gayunpaman, ang katotohanang si Zachary ay tinapos si Jackson dahil sa mga bagay na kanyang ginawa na iminungkahi na ipinapakita ito.